Good morning po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Gusto ko lang pong i-vlog itong nababalita kagabi, kahapon, bilang supporter ng Duterte at mga kaalyado ng mga Duterte, gaya nga ni Kibuloy. Merong talaga silang gustong isagawa tungkol dito. Kaya hanggang ngayon, nandyan pa yung mga PNP sa kabila ng court order na cease and desist. Kagabi may mga balita ang ABS-CBN, Daily Tribune, nandyan nga si Gretchen Ho na pinapasok nila. Pero ang SMNI, ang mga member ng KOJC, ay hindi nila pinapapasok, pinapalapit doon sa kanilang ginagawang activities. Nabalita na nagdi-drill sila ron. May pinapasok na o may pinasok sila na grinder, saw grinder, at merong blue box. Pinakita yan sa media, mini-report nila yan. At aminado sila, may pinapasok silang mga kagamitan. Ang hinihinala ng mga taga-SMNI at mga member ng KOJC ay maaring magsagawa sila na talaga dito ng fabricated case, fabricated crime, yung tanim kaso. From day one, sinabi na natin ito na gusto talagang i-take over or nakikita natin gusto nilang i-take over ang KOJC compound. Dahil sabi nga ni BBM, ito'y 30 hectares. Malaki po ito. At napakaganda, nakikita naman natin sa mga video. Kasi ang hinihinala natin, yung report ng SMNI, may pinapasok dito na mga kabataan, minor de edad, ng mga lalaki at nakatakip sila ng mukha. Bakit may mga ganong eksena? Yung iba naka-uniforme ng pulis, yung t-shirt ng pulis, kaya lang malalaki, parang hip-hop. Pagkakamalan mo talaga na hindi kanila yung uniforme na yon. Tapos may balita si Gretchen Ho, natagpuan daw nila yung at chamber, secret chamber. At may sinasabi pa sila na anong tawag nito? Tunnel. Hindi lang talaga nila daw makita yung entrance. Kaya napabalita nga na gusto nilang pasabugin yung cathedral doon. At sinasabi may nagbalita naman, Daily Tribune yata yun, dito daw ipinapasok sa chamber or tunnel. Una nga, di ba ang sabi nila, bunker. So ngayon, ang termino na ginagamit ngayon ng mga media ay chamber, tunnel. Nagpa-press con nga si Attorney Torion na samahan daw sila kung saan yung tunnel na yan, para in the name of truthfulness, in the spirit of fairness. Di ba yun naman talaga ang problema talaga ngayon? Hindi pinapapasok yung SMNI doon sa activities nila, hindi pinapapasok yung mga member ng KOJC. Ibig sabihin, kung ano yung inspection na ginagawa nila doon kung ano yung paghuhukay nila, mga activities nila doon, walang witness from SMNI, from members of KOJC. Pero si Gretchen Ho, pinapasok nila para magbalita, na baka daw ito yung may binibigay kay pastor
na offerings ng mga babae. Kung makikita nyo sa mababasa nyo yung report, kalimutan ko na, medyo mahaba yun. Daily Tribune yata yun na nabasa ko. Doon daw sa parang tunnel, chamber, nandun daw si pastor at may offerings na babae. Mga ganong istorya. Meron ding pinapasok kanina, sinabi ko. Yung SMNI nakuha na nila ng camera, mga minor de edad na lalaki naman. At baka ibintang kay pastor na si pastor ay human trafficker. Human trafficking ang gagawing fabricated case. So gusto talaga nila na isagawa ang kanilang mga balak. Siguro from day 1 pa lang, hindi lang maisagawa dahil marami, sinusundan pa sila nung una nung mga unang araw. Pumapayag pa sila na sundan habang ini-inspect. Ngayon hindi na sila pumayag. Wala nang witness. Kaya yung tanim kaso posible na. Kaya tayo nag-vlog ngayon, inuunahan na natin, baka sa mga susunod na araw or bukas makalawa, sumambulat na yung balita at may natagpuan na sila. Kuno. Dahil nga may mga gamit na silang ipinapasok. Naghuhukay sila, baka palabasin nila, may natagpuan sila na ganito, ganyan, na ibibintang kay Pastor Kibuloy, at may dahilan na sila para i-take over yung compound. So, at least nakapag-vlog tayo, naunahan natin sila kung ano man yung balak nila. Ngayon, kung sakaling nandyan nga si Pastor Kibuloy at makita nila, that's fine. Kung sakali naman na magpalabas na sila ng balita, baka pumunta agad dyan si Abalos, magpa-presscon. Mahilig magpa-presscon yan. Kagaya ng forensic na tenga, wag sanang ganon. Kung magpapabricate sila ng case, sana kapanipaniwala naman. Yung maniniwala naman tayo na hindi tayo gagawing mga tanga. So yan ang iniisip na ng mga taga SMNI, mga members of KOJC. Talagang meron silang balak, mayroon silang plano, hindi lang nila maisagawa. At doon nga sa balita ng ABS-CBN, nagdagdag pa ng 200 na kapulisan. Ito'y lumapag yung C-130 sa Davao International Airport. Binalita yan ng ABS-CBN. Dahil ipinagbawal na nga ito. May court order na cease and desist. Bawal na mag-barricade. Ang ginawa naman nila, human barricade. Para hindi talaga makapasok yung mga vlogger ng SMNI, mga member ng KOJC. Sa ginagawa nila, walang witness from them. May ilang lang silang pinapapasok, tas magre-report, kagaya ni Gretchen Ho, na fake news naman. Okay? Kasi marami silang binabalita na chamber, may tunnel, wala naman silang maipakitang pictures man lang. Dapat meron nga yung video, di ba? Pag nagbabalita ka, may video. Pictures, kahit pictures, wala. So, nagsalita lang si Gretchen Ho. May pinapakita yata doon sa sa ground floor, hindi basement. No? May pinakita yata siyang video, ground floor. So, kung magbabalita ka, dapat merong evidence. Ganun naman diba? Yung mga nagbabalita sa sa mga nasa labas, nasa site, no? Anyway, ang may kakayahan lang naman talaga dito na i-pull out yung mga kapulisan ay yung kanilang commander-in-chief, si
si BBM. Pero hindi ginagawa ni BBM. Kasi hindi pwedeng i-pull out ito ni Abalos, ni Marbil, kung walang go signal sa taas. Kasi pag pinull out nila yan, parang binaypass nila ang Pangulo na kanilang Commander-in-Chief. Si BBM talaga ang may plano nito. Siya lang talaga ang pwedeng mag-pull out dyan sa mga kapulisan na yan. Ang nakikita natin, mukhang pinipressure ng Amerika si BBM na maaresto si Pastor Quiboloy. Kasi kung matatandaan natin, yung audio message ni Quiboloy nung nakaraan, talagang pinag-iinitan siya ng Amerika, CIA ba to or FBI, na gusto talaga siyang makuha. Ayaw nang gamitin yung extradition treaty dahil mahabang proseso raw yan. At ginagawa na talaga ito ng US na dudukutin nila yung tao na gusto nilang mapunta sa kanilang bansa at iharap doon sa korte nila at doon gugurgurin. Marami nang ginawa na ganon ang US. Ayaw nila ng extradition treaty. Matagal na proseso daw yan. Yun ang audio message ni Quiboloy nung nakaraan. So talagang ang pasimuno nito, ang talagang humahanting sa kanya ay Amerika. Dito nakikita natin parang pinipressure na si BBM. Yan lang po ang nakikita natin. Ngayon yung live anong tawag doon? Light detector na binalita ni Gretchen Ho. Sinasabi ni Tore na heartbeat detector. Ito pala ay hindi heartbeat detector. Yung aparato na nakita natin na ginagamit nila, hindi pala ito light detector, kundi ito po yung ginagamit. Wait lang. Tumunog yung alarm. Ang oras po kasi ngayon 4:30 or 5 a.m. Hindi pala yun live detector, kundi ito pala ay gamit ng mga gold miners, mga gold hunters. Siguro may nakakilatis doon at nakita, gamit yan mga gold miners. Kaya may mga post tayo na nakikita sa Facebook na, kamusta? Nakita na ba ang mga ginto? So, niloloko nila ang taong bayan, Kagaya nung interview ni BBM, walang mga pulis dyan na pumasok na may dalang baril. Kahit isa. Ang dami ng video, ang daming picture. Wala. Lahat daw ng pumasok doon na pulis ay walang dalang baril. Kahit isa. At hindi rin kami gumagamit ng tear gas. Ano ba ito? Akala siguro ni BBM ang pinagkukunan lang natin ngayon ng impormasyon ay mainstream media. Parang kakaiba na ang isip niya. Di ba? Kakaiba ang isip. Paano nagsambulat tuloy yung mga madami siyang sinasabi na hindi talaga kapani-paniwala. Nagsisinungaling ang paano niya nasasabi yan, yung kasinungalingan na yan, Na alam naman ng taong bayan, mahahalata yung kasinungalingan niya. May mga ebidensya na hindi totoo yung sinasabi niya.
Ganyan ba talaga yung mga bangag? Yan ba talaga yung mga ugali ng mga addictus? Pag napagtripang ka, yari ka. So sa kabila ng court order, nagdagdag pa ng kapulisan ang mga bangag, no? Maling-mali na talaga ang ginagawa ng administrasyong ito. So may mga nakakita tayong pictures sa social media, kuha mula ng KOJC kung saan nakasuot na uniforme na may US flag, no? So mayroong presence ng mga US soldier o US Navy ba ito? Dahil marami pong US Navy, US soldier na hindi naman Amerikano, mga American citizen lang, pero hindi sila Amerikano. Actually, maraming Pinoy na US soldier. So, basta citizen ka, pwede ka siguro mag-apply at maging US soldier. So, mukhang totoo ang sinasabi ni Kibuloy na may kinalaman dito ang Amerika. Ang mga kano, yan pa ang termino niya. So, maraming paglabag, maraming violation ang ginawa ng mga kapulisang ito. At ito ay siguro order ng kanilang commander-in-chief. Kasi hindi naman talaga gagalaw yan ng mag-isa nang walang order. Sabi nga ni Bato de la Rosa, matapos nilang iserve yung warrant of arrest, na wala namang talagang warrant of arrest. Nung hindi nila makita si Kibuloy, ang ginawa ay house arrest. Kasi kinurdon nila yung property. Wala silang, nung day one, no? Wala silang pinapapasok. Wala rin silang pinapalabas. Ibig sabihin, no, house arrest yun. House arrest ang ginawa nila. At ilang beses silang paikot-ikot ng day one nang wala silang search warrant. Ang dami talaga. At nabalita kagahapon, yung fire truck ng SMNI, ng KOJC, gusto nilang kunin. Nagtaka nga sila kung paano daw sila nakakuha ng susi. At balak ng paanda rin. Gustong kunin. Hindi naman kanila yun. Tapos, yung pinapakita din, kasi may mga FB live eh. May mga nagla-live sa YouTube, di ba? Pinapakita rin yung mga plaka ng sasakyan, tinatanggal. Sasakyan po ito ng mga member ng KOJC. So, hindi na tayo masyasyak na baka biglang pumunta dyan si Abalos at magpa-presscon, ay ito may nakita kaming ganyan. Ang istorya nito, ganito. So sana kung gagawa sila ng tanim kaso, yung kapani-paniwala, no? At good luck sa kanila, sana makita nila dyan sa ilalim si Kibuloy. Para maging fulfillment sa kanila ito. So, wala nang truthfulness, wala nang fairness dito sa mga bangag admin na to. Dito naman po kay Tebes, balita kahapon. May press release ang DOJ kung saan dininay na raw ng Timor-Leste o ng Korte ng Timor-Leste yung apila ni Tebes. Press release ito ng DOJ. Sabi nila ng DOJ, pwede nang dalhin sa Pilipinas si Tebes. Pero umalma agad si Topacio. Sabi ni Topacio, ito ay fake news. Marami na rin press release na ginawa ang DOJ, ang gobyernong ito, na mga fake news. May mga narinig tayo sa DOJ, sa ganitong buwan lalabas na ang arrest warrant mula sa ICC
Hanggang ngayon wala pa po. Magsi-September na. Wala namang ICC arrest warrant kila Digong. So, hindi po totoo, sabi ni Topacio, dahil kinontak niya yung mga counterparts niya sa Timor-Leste at nagpabalik-balik nga doon, pumunta sa korte at inaalam yung balita kung may ganito bang inilabas ang korte na denied yung apilan ni Tebes. Wala. Yan ang sabi ni Attorney Topacio. So, in the face ng DOJ, sinabi mismo ni Topacio, fake news kayo. Fake news yan. Okay? Ito naman si Noli Di Castro, nakita ko lang yung picture. Kung makapagsalita, galit na galit sa mga Duterte, kay Kibuloy. Nung kumakandidato pala siya ng Vice President, nagpabasbas pala siya kay Kibuloy para humingi ng boto. No? Para humingi ng boto sa mga member ng church ni Kibuloy. Kasama niya si Gloria. Si Gloria kasi tumakbong president, no? Siya yung Vice President. Nagpabasbas sila na kunyari taimtim na nanalangin. Yung pala mangga rin. Manggagamit. Marami sigurong ganyang politiko, no? So, yun lang. Ginawa natin tong vlog na to para bilang suporta sa mga Duterte. Dahil matindi na yung pagpapursige nila ng mga kapulisan dyan sa compound na dapat may mangyari. Hindi sila pwedeng umalis dyan na walang mangyari or baka i-take over na talaga nila ang KOJC. Gagawa lang sila ng malaking dahilan. Kasi 30 hectares nga yung property, no? At may mga magagarang building. Baka may nakaisip din doon na, Sir, magandang Pogo ito. Pogo Hub. May mga building na, hindi na tayong papagawa ng building. Magandang Pogo ito, Sir. Diba? See you next time. Thank you po sa panonood.